Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan kayo at malakas pa rin po ang inyong kalooban para harapin ang mga paghamon na ating sinusuong sa pangaraw-araw na buhay na ating hinaharap. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagsuporta ninyo mga kababayan. Pagtitiwala at pagmamahal sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at ganun din po sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Of course, kasama na po dyan ang inyong pagsunod at pagsubaybay sa aming mga programa ni Dr. Lorraine Maribadoy sa Bigwas ng Agila. Ayan. At siyempre, patuloy po ang aming pagbibigay ng pasasalamat. Appreciation sa inyong pagsuporta na rin sa ating People's Movement, ang Bangon Sambayanan People's Advocacy Center, na ang layunin nito magbigay po ng mga public forum at mga discussions related to the issues na kinakaharap ng ating bayan para magbigay ng social and political awareness sa ating mga mamamayan, lalo na po sa issue ng paglaban sa korupsyon at mga abuso sa gobyerno. At sa gustong tumulong, pwede po kayong magpadala ng 5 pesos, 1 peso, 2 pesos, 10 pesos. It's not the amount that counts, but it's the sincerity of heart that you bring into your support that matters. So ang numero po na ginagamit natin ay 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Ruhilda Celis, kay Langging po ang GCash line natin at siya na rin po ang nagko-coordinate ng ating mga support for Bangon Sambayanan People's Movement. Mga kababayan, sa oras na ito magbibigay tayo ng pagpapaliwanag hinggil sa kapapasok lang po na balita. No? Breaking news, it's a very good news na may mga grupo na ng abogado na dumulog sa Korte Suprema ngayong araw na ito upang questionin ang pang-aabuso, pangbabaluktot at pangtatarantado na ginagawa ng walang kahihiyan dyan sa Committee on Injustice sa Kongreso ni Tambaluslos at nila Budget D. We're talking about the very apparent, na obvious, walang pag-aalangan na paggamit ng abuso sa poder, kahambugan sa kapangyarihan, pangbabaluktot sa proseso ng batas na ginagawa po nitong dahil kay Speaker, may maleta tayo. Dahil kay Speaker, mayroon tayong flood control na ninakaw. Ito pong attack crocodile ni Martin Tambaluslos at ni Marcos na si Luistro at ang kanyang mga sidekick na alipores, si Tuta Tereridon na sinipa noon ni Pangulong Duterte sa kanyang gobyerno, itong si Joel Chihuahua, si Lola Laila de Lima, at ang mga komunistang teroristang pumapapel dyan sa Committee on Injustice. So itong idinulog nila Attorney Israelito Torion, Attorney Jimmy Bundok, Attorney Delgra, and among other lawyers na nagdesisyon sa araw na ito na dalhin na po sa bulwagan at otoridad ng Korte Suprema ang pang-aabuso sa batas, pangbabaluktot sa doktrina ng mandatory due process at doon sa prinsipyo sa batas na tinatawag na equal protection of law. At lahat ng ito po ay dati ng dinesisyonan at binigyan ng emphasis ng Korte Suprema doon sa nakaraang attempt din ni Tambaluslos at ni Marcos na ipilit ang binaluktot na impeachment attacks laban kay Vice President Sara Duterte. This time around, it's going to be a justiciable issue. On the part ng Korte Suprema, nakasalang ngayon sa kanilang balikat upang mabigyan ng katarungan ang mga mamamayan na sa gitna po ng krisis, paghihirap at miserabling kalagayan ng milyong-milyong Pilipino ang inaatupag nitong mga buhaya at magnanakaw na politiko na mga bata-bata sa sindikato ni Marcos at Romualdez ay itong binaluktot at binabalahura nila na impeachment process. And so therefore, marapat lamang at napapanahon, very timely, wika nga,
nabigyan ng oportunidad ngayon ang Korte Suprema para sila na po ang magbigay ng paghatol na inuulit na naman muli itong paglabag sa due process, paglabag sa authority and discretion ng House of Representatives. Bagamat sinasabi nito mga petitioners sa pamamagitan po ng mga abogado na nag-volunteer to bring this issue before the Supreme Court, kagaya nila Attorney Israelito Turion, sinasabi po nila na bagamat exclusive right ng Kongreso, both the House of Representatives including the Senate, should there be a trial to proceed when the impeachment process will be completed from the House of Representatives, hindi naman po absolute na hindi na pwedeng questionin ang mga lantarang paglabag sa doktrina at fundamental na mga prinsipyo ng batas at ng demokrasya, ang tinatawag na due process of law at ang tinatawag na equal protection of law, which applies to all. No, itong prinsipyo nito, at yun din po ang meat of the matter noon sa idinulog sa Korte Suprema ang pangbabaluktot last year hinggil po dito sa impeachment gimmick ni Marcos at nila Romualdez. At yun nga, naibasura yon. At ngayon, walang kadala-dala itong hambog at arogante na sila Tambaloslos at Marcos sa pag-aakala nila na pwede na naman nila ulit itong abusuhin sa pamamagitan nitong attack crocodile nila na si Luistro at sila Terry Ridon, si Tera Ridon. Nalatira, habang may maleta, tira. Mga kababayan. So, I think this is going to be a very interesting, not only political issue, dahil nga ito ay may bahid ng politika, ang epekto nito ay may epekto na rin sa umiiral na krisis sa politika at liderato ng gobyerno, simula po ng inatake at dinudurog nila Marcos at Romualdez ang Duterte political camp. But more than anything else, mga kababayan, ito po ay malinaw na usapin sa konstitusyon at sa batas. At kapag ito po ay mayroon ng pagbubuo ng question hinggil sa question of law and question of constitutionality, then, therefore, tama lang na mamagitan at gumawa ng paghatol ang Korte Suprema. Sana nga ganon din ang gagawin ng Korte Suprema doon sa lantarang illegal na pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Rodrigo Duterte, very typical doon sa tinatawag na extraordinary rendition or yung tinatawag na cross-border kidnapping and abduction. Nakapending din po yan yung petition for habeas corpus, and I think may isa pa yung petition for the writ of amparo in favor supposedly to the protection of former President Rodrigo Duterte. But those petition or legal actions are still pending for decision sa Korte Suprema. But this time, tingin ko baka kumilos with urgency ang Korte Suprema dahil katatapos pa lang, fresh na fresh pa from the chamber of the Supreme Court yung pagbasura nila doon sa binaluktot at abusado na impeachment attempt noong nakaraang taon ay ngayon na naman inuulit nitong walang kadala-dala at ang kakapal ng pagmumukha at walang kahihiyan na grupo ng mga sindikato sa Kongreso ni Tambaloslos. Of course, hindi man ito lahat uusad, hindi po lahat ito mangyayari kung hindi kasangkot dito si Marcos. Ang anumang pag-abuso at paglapastangan nila Romualdez at ng kanyang sindikato at mga buaya sa Kongreso cannot simply go on if the President, si Marcos Jr. for that matter, does not give consent and does not give total support para ito ay tuloy nila. Di po ba? Pwede naman niyang sabihin kung talagang totoo, bukal sa kalooban at sincero na hindi po niya papayagan na ginagulo at binababoy ang saligang batas, ang proseso ng batas,
at pati na rin po ang kalagayang politikal ay lalo nilang pinapalubha upang magsidhi pa po ang kalagayang konflikto sa pagitan ng mga political forces na ito, lalo na between the forces of Marcos Jr. and the political camp of the Duterte, instead na mag-focus ang gobyerno at pamunuan nito doon sa tunay na krisis na kinakaharap ng buong sambayanan, dito pa nahihila ang panahon, resources, at ang mga walang katuturang aksyon na ito. The President can immediately put a stop to this, no? Kagaya ng interview ko kay Congressman or dating Congressman Mike Defensor sa programa namin sa Bigwas ng Agila, sinabi niya that the executive power is immense, that even if it is not included explicitly in the Constitution or in any definition of power ng Executive Department, na hindi siya pwedeng makialam doon sa proseso ng Kongreso, but that is academic and theoretical, because in reality, ang presidente po ay mayroong maisasabi at ma-influence pa rin po sa mga nagaganap sa Senado at nagaganap sa Kongreso. And that is a reality. Hindi natin pwedeng maitatanggi. So, therefore, if Marcos Jr. is indeed not involved in any of this infamous, walang katuturan at kabastusan nila Tambaluslos na gamitin na naman ng impeachment mechanism para durugin muli at atakihin ang Vice President, ay pwede naman pong sabihin ni Marcos na hindi ako dyan sang-ayon, at sa gitna ng krisis na kinakaharap ng ating bansa, nananawagan akong itigil na muna yan, walang kabuluhan yan at hindi makakatulong sa kalagayan ng buong bansa. And so therefore, we can better make proper and correct na pagpupulong at pagbubuo ng ating consensus na ma-address ang krisis. Hindi naman si Sara Duterte ang pinagmumulan ng krisis ng bansa, kundi mismo ang problema ng pamunuan sa gobyerno at ang problema ng maraming nangungurakot dahil pinabalik at pinanumbalik nila Marcos at Romualdez ang sistematikong korupsyon at mga pandarambong sa lahat halos ng sangay ng gobyerno, lalo na po sa Kongreso. Ayun. But the President is not lifting a finger about this. Ibig sabihin po, konsentidor, diskartidor, at tagapagsolsol din si Marcos Jr. nitong kabulastugan at katarantaduhang impeachment na binabaluktot ng mga buayang tauhan ni Romualdez sa House of Representatives. Mabuti na lang po at idudulog ito sa Korte Suprema. Tatlo ang nakita nating issue na binanggit po nila Attorney Torion at ng mga independent lawyers na ito na nagkusang loob na pumunta na po sa Korte Suprema upang magpadala at magsumiti nitong petition for certiorari. Ibig sabihin po, humihiling sila sa Korte Suprema na mag-intervene, magbigay ng pananaw at paghatol sa mga bagay na una, walang batayan ang mga isinampang reklamo sa Vice President, ngunit inabuso ng House of Representatives, lalo na ang Committee on Injustice nila, nagkaroon ng fishing expedition. Which is, hindi pwede yun. Kasi kung hindi kumpleto ang mga ebidensya o walang ebidensya sa pinakabatayan para ipakita ang reklamo ay makatotohanan, pwedeng yun ay dapat na i-dismiss outright at the threshold. Yun pong ibig sabihin ng outright at the threshold. Sa panimula pa lang, dapat i-dismiss yun, kagaya ng ginawa nila ng Committee Body Tambaluslos sa Injustice Committee sa impeachment nila na minaniobra kay Marcos Jr. So therefore, technically, hindi na sumampa pa o naisampa ang mas seryoso at may mga ebidensya na impeachment complaints dahil inunahan ng baluktot at impeach me attack ni Marcos at nila Romualdez. Dismiss kaagad, so wala na, 1-year ban will operate now against Marcos kung sino man ang gustong magsampa ng seryosong impeachment complaint. But they did not do it. Itong Kongreso ni Marcos, ni Tambaluslos, at ang mga alipores niyang buhayang politiko, ay hindi nila yan ginawa. Dito kay Sara Duterte, bagamat kulang o halos walang ebidensya, puro innuendo, puro mga salita lang, at nagpirma ng complaints, pero ang nangyari, ang pumipiga ngayon para maghanap ng ebidensya, itong Kongreso. Hindi pwede yun. Sapagkat hindi naman sila ang complainant, they will only receive, they will only process, they will only facilitate, and they will only establish
if there are really solid or real substance and form in the complaints. Nandun ba ang sustansya? Nandun ba ang forma? Nandun ba ang basic requirements? Hindi po sila dapat nag-trial o nag-mini trial dyan sa Committee on Injustice. Pero ibang nangyayari, hindi lang fishing expedition, kundi pati po nag-mini trial na at kinokompel na o pinipilit si Vice President Sara Duterte na i-ambush nila para pigain at pilit-pitin nila doon sa pagpiga ng mga ebidensyang hindi nila hawak at wala din po doon sa mga complainants na nagsampa ng reklamo. So that is a grave abuse of discretion in authority. Ground yan na pwedeng i-review at talagang pwedeng gumawa ng paghatol ang Korte Suprema. Pangalawa, itong mga pananakot na inilalabas ni Eloistro na kanyang lalabagin ang mga bank secrecy law, ipapakontempt niya ang mga bank officials kung hindi daw mag-cooperate sa gusto nilang kuhanin na mga ulat o impormasyon at mga dokumento. Yan ay malinaw po na pagtrato ng paglabag sa batas sapagkat may umiiral po ng mga batas na nais nilang ikutan at butasin. Lamang masunod ang kapritsyo nila sa fishing expedition para magkaroon sila ng ebidensya na wala silang hawak na habang kinocomplain nito si Vice President Sara Duterte, and yet they want to proceed. Another issue po yan. Yung pag-bend the law ni Luistro, pati mga abogado at ang mga law firm ay naharas na itong ni Tuta Tereridon at ang kung ano-anong mga pinapahayag nila. That even among their allies like Congressman Rufus Rodriguez ay hindi po pumapabor sa ganitong uri ng diskarte ng kanyang mga kasama. At isa pa po, ang basis of impeachable officials, dapat impeachable offense ang nirereklamo. Hindi po ma-establish na ang ginagawa nila ngayon at ang kanilang tinanggap na impeachment complaint ay impeachable offenses. Meaning, pasok doon sa sukatan na ito ay dapat iproseso dahil impeachable offense ito against an impeachable official, for that matter like Sara Duterte. They cannot establish it. Kung ito ba ay krimen ng treason or high treason, culpable violation of the Constitution ba ito? O kaya ito ba ay betrayal of public trust, graft and corruption? Sapagkat wala nga po ang mga attached evidence at the very basic minimum para mag-constitute ng tinatawag na ultimate facts to establish impeachable offense. And so therefore, if there is a question about that, of ultimate facts that cannot be established by the complainants, hindi po otoridad ng House Committee on Injustice at ng Kongreso na maghanap ng ebidensyang ito, because kung sino po nagrereklamo at nag-aaliga o nag-allege ng kanilang complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay silang dapat may bitbit ng pagpapatotoo hinggil dito. Hindi po ang pagpupumilit na i-bend ang law, ikutan ang batas para mag-produce ng evidence, dahil ang habol nila ay itulak pa rin ang kahit walang katuturan, walang batayan, walang kabuluhan na impeachment complaint na isinampa. And so therefore, yan ay grave abuse of discretion and authority, tantamount or equivalent to lack of authority. Yan din po ang punto de vista ng legal defense team ni Vice President Sara Duterte nang sinabi nila, we submit our reply on the following basis ad cautelam. Meaning to say, with caution, may pag-iingat na pwede kaming pumunta sa legal question ng jurisdiction at ng batayan ng mga ginawang aksyon kung ito ay lumalagpas na sa authority and discretion. Yun ang ibig sabihin po ng ad cautelam, and therefore, timely na mayroong mga independent lawyers, grupo ng mga abogadong marunong manindigan na dumulog voluntarily sa Korte Suprema to bring this question before the Supreme Court. Abangan natin po kung ang Supreme Court, malamang hindi siya maglalabas dito ng temporary restraining order para ipatigil ang proseso, pero mayroon po tayong paniniwala na pag-uusapan at pag-aaralan ito sana mabilis para hindi na po lumala pa ang mga kabastusan sa konstitusyon, mga kababayan. Ayan! So I hope, mga kababayan, na tayo po lahat ay mayroon tayong nakita na mga batayan kung ito ay nakabatay sa makatarungang objective o hindi. Yan muna ang ating video analysis or balita at talakayan, at aabangan natin ang susunod na mga hakbang dito na gagawin din ng Korte Suprema.
Maraming salamat mga tagapanood at tagapagsubaybay ng ating Ka-Eric Celis Balita at Talakayan. Muli, alalahanin natin, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ito po si Ka-Eric.